At ngayon mga kapatid, sa ating pangunahing balita, binabatikos ngayon ang halos 138 billion pesos na budget proposal. Actually po, ito ay 138 million lang po ito, ha? Sorry po, we sit down corrected, Christian. 138 million pesos na proposal nga po na gastusin ng PhilHealth para po sa selebrasyon ng kanilang ika-30 taong anibersaryo sa susunod na taon. Ayon nga po sa dokumento na isinapubliko, kasama po sa gagastusan daw po ang kaliwat kanang mga parties and of course mga pag-giveaways, mga murals, coffee table book at maraming iba pa. Depensa ho naman ng PhilHealth. Proposal pa lamang ito at hindi pa daw aprobado po ng board. Mali rin daw po ang mga impormasyon na kumakalat ngayon. Dahil buong taon din daw ang selebrasyon sa iba't ibang regional office, kaya umabot daw ng ganong kalaking halaga. Hindi po ibinigay ng BICAM ang 74 billion pesos na subsidiya na hinihingi nga po ng state insurer sa susunod na taon. Pero pagliliwanag po ng Health Department, nananakot lang daw ang mga nagkakalat ng mawawalan daw po ng pondo ang PhilHealth. Dahil marami pa rin pong pondo ang ahensya at kayang punan ang mga benepisyo ng mga miyembro. Hindi po yung informasyon na mawawalan ng pera, may pera. Pero po kinalaunan ay hindi po sapat. Samantala, dinipensahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagbibigay ng zero subsidy ng BICAM sa PhilHealth sa susunod na taon. Ang paliwanag nga ng Pangulo, matetengga lang naman sa bangko ang hinihinging pondo ng state insurer. Kaya minabuti ng Kongreso na wag na lamang silang bigyan ng pondo para magamit pa sa ibang proyekto ang pera. Una na rin sinabi ng mga mambabatas sa mas mabuting galawin na muna ng PhilHealth ang nasa 600 billion pesos daw na reserve fund dito. Bagay na kinontra naman ng ilang grupo, lalo't hindi raw totoo na may sobrang perang PhilHealth dahil pambayad utang lamang ang hawak nilang pera. Wala daw po namang birth records ang higit na 1,300 mga tumanggap daw ng confidential fund mula sa tanggapan ng Vice Presidente. Sa datos po ng Philippine Statistics Office, halos 2,000 individual na iniuugnay sa confidential fund, mahigit sa 600 lamang ang most likely match sa kanilang records. At ayon po sa House Committee on Good Government, hindi pa rin daw humahanap sa mga records ng PSA ang mga pangalang ito. Malaki raw po ang posibilidad na imbento lamang ang mga pumirma sa naturang resibo. Posible din daw po na gawa-gawa lamang ang acknowledgement receipts para nga po sa confidential fund. Nauna na rin pong sinabi ng PSA na wala silang record na Mary Grace Piatos, Pocoy Villamin at 400 pang mga lumagda sa mga resibong isinumite ng tanggapan ni VP Sara para sa kanyang confidential fund. Lumipad naman patungong Indonesia ang ilang tauhan ng Department of Justice, Department of Foreign Affairs at NBI para sunduin ang Pilipina o Pinay drug convict na si Mary Jane Veloso. Kahapon ay ilipat na nga sa Jakarta si Veloso. Mula sa piitan po yan sa Yogyakarta para simulan ang proseso ng pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. Doon paplansyahin ang mga transfer documents para muling makabalik sa bansa. Ayon sa source ng News 5, posibleng bukas na makauwi si Veloso sa Pilipinas. Kapag natuloy, idediretso siya sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City kung saan siya ikukulong habang naghihintay ng clemency mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa ilang pa ho namang importanteng balita ngayon pong araw na ito ng Martes, mataas daw po ang tsansang maging bagyo ang low pressure area na ngayon po nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa impormasyon po na galing sa pag-asa, huling namataan ng LPA sa layong 155 kilometers silangan-timog silangan ng Tagum City sa Davao del Norte. Ito'y nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ito'y maghahatid ng mga pag-ulan sa Eastern Visayas, Caraga Region at Davao Region. Shearline naman at amihan ang siya magpapaulan sa ilang bahagi po ng Luzon habang nakakapekto rin ang ITCZ sa Kabisayaan at maging sa Mindanao.